Isa na naman pong katanungan ang Panginoon ay binigyan ng mga eskribas at pariseyo. Usually, ang mga katanungan pong ito ay hindi para makakuha ng sagot, kung hindi para siluin ang Panginoon. At ito po ang tanong, ano po ang pinakangdakilang utos? Sa batas po ng Hudiyo ay meron po silang 613 commandments. Kaya naman, alin doon? At kitang-kita po natin ang intensyon ng eskriba na magbigay ang Panginoon ng maling sagot. Pero nagkamali siya. Sabagat sinagot ng Panginoon ng isang direct answer, diretsahang sagot, concise, and also in a summary form. Binanggit po niya yung mula sa Deuteronomio chapter 6 verses 4 to 5. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. At ito po ay walang problema dahil ito po ay bahagi ng panalangin ng mga Hudiyo. Sabagat ito po yung kanilang nire-recite every day, 2 beses. Ang tawag po dito ay Shema Israel. This is the prayer that pious Jews usually recite twice daily as a proclamation of their faith. Kaya ang sabi, ituro ninyo sa inyong mga anak, ipulupot sa inyong mga kamay, ilagay sa inyong mga noo, at ilagay sa mga hambaan ng inyong mga tahanan. Ito ay bahagi na ng buhay ng mga Hudiyo. Pero nagdagdag ang Panginoon ng pangalawa at Sabat, at ito pa ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. He made mention Leviticus chapter 19 verse 18. Medyo mahirap po sapagkat ang sabi ng Panginoon, yung unang utos, loving God and loving our neighbor, ay magkapareho of equal footing. Kaya naman hindi matanggap ng mga eskribas at pariseyo. Pero the Lord summarized everything of the 10 Commandments by putting on the importance of love of God and love of neighbor. Alam po niyo, doon sa aking misa hindi ko nasasabihin kung saan, sa isa pong baryo, nung kami po ay nasa seminaryo pa, minsan po ay kami ay sa mayuhan ay tiga-tigalwa, tiga-tagatlong misa, pag mayuhan at piyestahan. So naturally, yung pangatlong misa na magkakahiwalay na lugar, medyo mahuhuli na po ako ron. And somewhere here in Quezon, nahuli na nga po ako ng 1 oras, ay dumating po ako ay yung pong kapitan ay lasing na. At nauna na yung lamesa kaysa sa misa. Kaya sabi sa akin, magmisa ka na kung magmimisa ka na. Sabi ko, nako, mainit na ang ulo ni Kapitan. Ay, nagsermon na po ako. At nagkataon, ito po ang Ebanghelyo. At sabi ko, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng isip at kaluluwa. Father, sabi ng Kapitan, luma na yan. Narinig ko na yan. Sabi ko, nako, ay lasing na itong si Kapitan. Pasensya, pasensya. At gayon din naman, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ni Kapitan, Father, bukbukin na yan, lumang tugtugin na yan, wala bang bago-bago? Sabi ko, konting-kaunti na lamang ang aking pasensya.
At sabi ko, ang pagpapahayag ng pag-ibig natin sa Diyos ay sa pamagitan ng pag-ibig natin sa kapwa. Naku, Father, wala ka na bang ibang sasabihin? Puro luma? Ay, napikon na po ako. Sabi ko, Kapitan, pag hindi ka tumigil, uupakang kita. Alam niyo ang sagot ni Kapitan, Father, yan ang bago. Yan ang bago. Mga kapatid, wala pong bago sa banal na kasulatan. Lahat po ay sinabi na ng Panginoon. Luma na po nga lahat, tama. Pero ang tanong po, ito po ba ay ating naisabuhay? Minahal nga ba natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kalooban, ng buong damdamin? Did we put God at the center of our life? Ginawa ba natin ng Panginoon na sentro ng ating buhay? Ginawa ba natin ang Panginoon na iluklok natin siya sa pedestal ng ating buhay? Mga kapatid, bakit po natin kailangang mahalin ang Diyos? Why? Sapagkat lahat po ng nasa sa ating galing sa Kanya. He is our Creator. He is our provider. He is our healer. He is our Savior. He is everything in our life. He is our very life. Ang buhay natin ay galing sa Kanya. Anumang tinatamasa mo galing sa Kanya. Kaya naman, dapat nating mahalin ang Diyos. And how do we love God? Sabi ng banal na Ebanghelyo, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso. Mga kapatid, kung bubuksan po kaya ang puso natin, ano kaya ang nilalaman ng puso natin? Numero sa loto? Paboritong artista? Ano po kaya ang nilalaman ng ating puso? Mga kapatid, kung bubuksan kaya ng Panginoon ang puso mo, makatagpuan kaya ang Panginoon? Matagpuan kaya si Jesus? And how do we love God with all our heart? We love God with all our heart by giving all to the Lord. Hindi hati-hati, hindi pira-piraso, kundi buong-buo, 100%. Kasi alam po ninyo na ang Panginoon ay gumawa ng puso ng tao. Hindi niya ginawang perpektong puso. May kulang. Nasaan po ang kulang? Ang kalahati po ay nasa atin at ang kapiraso po ay na kay Jesus. Kaya kailanman hindi tayo magiging maligaya kapag ang puso natin at puso ni Jesus ay hindi nagkaisa. Kaya how do we love God? Sabi sa salitang Lukban, hindi ata-atado. Alam niyo, pag namalengke kayo, pag ata-atado, ito ay yung paa ng manok, ito ay ang puil ng manok, ito ay yung internal organs, ata-atado. Pero sa Panginoon, hindi ata-atado. Ito'y buo, with all the emotion, with all the love. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, pero mahal mo rin masyado ang kapangyarihan. Mahal mo rin masyado ang pera. Mahal mo rin masyado ang material na bagay. God must be our total everything. At yan ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso. Ibigin mo ang Diyos ng buong isip. How do you love God with all your mind? Always ask the Lord a question. Always consult the Lord in all areas of your life. Parang batang laging nagtatanong. We are like little children asking the Lord, ano ba ang mabuti? Tama ba ang pasya ko? Alam nyo kasi kapag ang isip natin, tinaniman natin ng bulok, ano po ang mangyayari? Mabubulok. Parang katulad po ng ating tiyan. Pag nakakain ka ng bulok, anong mangyayari? Mabubulok po ang inyong tiyan. Parang nung kami po'y nag-outing ng mga pare,
sa Infanta. Ay kami po ay ang pagkain namin galing pang Lucena ay nagbiyahe kami. Ay medyo natagalan bago po kami dumating. At yung pong karne ay medyo nasira. Alay, nasira po ang tiyan ng mga pare. Ay kami po'y nasa may Infanta, ay naghahanap ng CR, ay wala po kami. Ang nangyari, Infantae. Ay talaga pong lahat po kami ay humanap ng niyugan. At talagang sabi, walang CR, ayun. Kaya pagdaan po ng mga sasakyan, abay, si Pader, nagpa-project doon, nasira ang tiyan. At kami po noon ay papunta sa, manonood kami ng Ginebra at San Miguel, ay ang nangyari po ay hindi kami nakarating sa Cuneta Astrodome, sa Cubeta Astrodome kami nakarating. Dahil nasira ang tiyan. At gayon din po kapag ang isip natin ay nilabnan natin ng bulok, nilamnan natin ng sex, nilamnan natin ng violence, nilamnan natin ng hatred, unforgiveness, resentment, paghiganti, nabubulok din po ang isip. Kaya napakahalaga po, taniman natin ang ating isip ng positibong mga bagay. Like love, like forgiveness, like understanding, like mercy. Subukan po natin na ang ating isip ay maging positibo. Panahon po ng pandemya, panahon po na sinusubukan ng ating mental health. At marami na ngang nagiging batang mental. Pero ang pinakamahalaga, ang isip po natin punuin ng mga bagay na positibo at sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Dalawang bagay po ang dapat nating itanong kung tama po ang ating desisyon. Number one question, will my decision and action help me attain my salvation? Ito bang gagawin ko? Ito bang aking desisyon ay matutulong sa akin para makamtan ko ang kaligtasan? At kapag ang sagot ay oo, tama ang iyong desisyon. Pangalawang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili, will my action, will my decision glorify my God? Yung bang gagawin ko ay magbibigay luwalhati sa akin? Magbibigay luwalhati sa aking Diyos? If your answer is yes, then you glorify the Lord with your mind. Then you love God with all your mind, sapagkat produkto ito ng iyong pagninilay. Ibigin mo ang Diyos ng buong lakas. How do you love God with all your strength? Ang tanong ko po, anong mga bagay na nasa sa iyo na hindi galing sa Diyos? Aber, wala. Lahat ay nanggaling sa Diyos maliban sa kasalanan. Kung ang lahat ay galing sa Diyos, edi dapat ibalik natin sa Diyos ang lahat. Buhay mo, pamilya mo, trabaho mo, kalusugan mo, the very breath that you have. Sa araw na ito'y humihinga ka pa dahil kalooban ng Diyos. Kung ang lahat ay bigay sa atin ng Diyos, bakit hindi natin ibigay sa Kanyang buong lakas? With all our strength, with all our power, ibigay natin sa Panginoon. And that's the right thing to do as His creatures. Mga kapatid, dumako dun tayo sa pangalawang bahagi. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Medyo parang mahirap. Sabagat lagi nating nasa sa isip, akin, ako pa rin. Pero yung pagmamahal sa kapwa, laging secondary, laging nasa sa huli. Pero ang sabi ng Panginoon, ang pagmamahal mo sa akin, dapat makita sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Sabi ni Saint James Santiago,
Walang kwenta ang pagmamahal mo sa Diyos kung hindi mo mamahalin ang kapwa. Because the very expression of your love for God is your love for neighbor. Tingnan po natin yung krus. Yung krus po may dalawang direksyon. Isang pataas at isang pahalang. Yung pahalang po, the horizontal dimension represents my love for other people. My love for my wife, my husband, my children, and the other people in my life. Yung pong pataas o vertical is my love for God, me and my God. So hindi po kumpleto ang krus kung walang pag-ibig sa kapwa. Kaya naman, you are being reminded of the love of God and the love of neighbor by looking at the cross. Kaya naman, sabi ng Panginoon, magkapareho yung pagmamahal na yan, na yung pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa of equal footing. Mga kapatid, just to share with you my experience, nung ako po ay bago pala nagsisimula sa healing, ako po ay na-assign sa Katedral ng Lucena. At meron po dong napakakulit na si Aling Belen, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Araw-araw po ay nagpapa-pray over. Okay lang po kung isang beses, ay 5 to 7 times. Pagkakulit-kulit pa. Kaya po makaraan po ang 3 buwang aking pagpe-praying over, ay tinakasan ko po isang araw. Tinakbuhan ko po at ako ay pumunta doon sa garahe at doon ako nagtago. At sinisilip-silip ko po si Aling Belen na napakakulit. Alam niyo, God has given me this kind of vision. Nang tingnan ko po si Aling Belen, hindi na po si Aling Belen ang nakita ko. Ang nakita ko po ay ang dugoang mukha ni Kristo na nagsasabi sa akin, ako'y nauuhaw. Ako'y nagugutom. At halos ako po'y binuhusan ng tubig at parang sinabi sa akin, si Aling Belen ay si Kristo. Si Kristo ay si Aling Belen na nangangailangan ng tulong ko. Our neighbor is a person in need. Yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, yun ang iyong kapwa. Simula po noon, mga kapatid, I try to look at every opportunity to serve the people. Kahit makulit, kahit I give my service, sapagkat umaalingaw-ngaw yun sinabi ng Panginoon, ano mang gawin mo sa isa sa pinakamaliit mong kapatid, ginagawa mo sa akin. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, iisa. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, dapat po laging magkaugnay. Kaya naman, kung ang kamay mo ay ginagamit mo sa pagpupuri sa Panginoon, bakit hindi mo gamitin sa pagtulong sa iyong kapwa? Kung yung bibig mo ay ginagamit mo sa pagbabasa ng mabuting balita, why not speak word of inspiration, word of encouragement sa mga taong nangangailangan ng tulong? Walang kwenta ang misa natin. Walang kwenta ang mga rosaryo natin. Walang kwenta ang mahaba mong panalangin. Kung meron ka mang isang dangkal na nobina, walang kwenta yan kung hindi tayo magmamahal sa ating kapwa. Walang kwenta kahit umattend ka ng misa araw-araw kung hindi ka naman maglilingkod sa iyong kapwa. Walang halaga ang lahat kung walang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Ito po ang hamon ng ating banal na ebanghelyo. Ito po ang dalhin natin saan man po tayo naroroon. Namamahalin ko ang Diyos sa pamagitan ng pagmamahal ko sa aking kapwa. Especially the lost, the last, and the least. Si Kristo ang mga pulubi. Si Kristo ang mga batang yagit. Si Kristo ang mga may sakit.
Si Kristo ang mga maghihirap. Si Kristo ang mga nagugutom. Si Kristo ang mga walang bahay. Si Kristo ang kapatid mong nangangailangan ng tulong mo. It takes a lot of faith to say Jesus in the person of the people around us. Ito po ang ating hilingin sa araw na ito. Bigyan tayo ng mga mata na makita natin si Jesus sa mukha ng ating mga kasamahan, ng ating kapitbahay, ng ating kasambahay, at ng mga taong nangangailangan ng iyong pag-ibig at kalinga. Amen.